Lahat tayo ay may pangarap at bawat pangarap ay may kakayahang matupad. Pero ang tanong, paano itututuparin? Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Ms. Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa Dream High Pinay, isang programang hindi lang binibigay ng ang impormasyon kundi nagbibigay din ng inspiration. Ang layunin ng programang ito ay simple lang pero makapangyarihan. Ipakita sa buong mundo ang tunay na lakas ng isang Filipina. Dito sa Dream High Pinay, maririnig natin ang mga totoong kwento ng aming mga estudyante, mga OFWs na hindi sumuko sa hamon ng buhay at matagumpay na natapos ang kanilang course at sa kabila ng pagod, trabaho at distansya sa pamilya. Kung ikaw ay isang OFW na nangangarap na mag-aral muli, kung iniisip mong, kaya ko pa ba kaya? Kung kailangan mo lang ng kaunting tulak ng inspirasyon, this is for you. Dahil sa Dream High Pinay, hindi tayo nagbahagi ng kwento or hindi kami nagbabahagi ng kwento lang, nagbibigay din tayo ng pag-asa sa bawat isa. Makikita natin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta may determination at gabay ng tamang institusyon, kayang makamit ang diploma, ang tagumpay at ang mas magandang kinabukasan. So get ready to be inspired, empowered, and uplift. Welcome to Dream High Pinay. Ang kwento ng tagumpay mo nagsisimula dito. And ngayon, makakasama natin ang isa sa estudyante namin na magbibigay ng inspirasyon sa atin, isang OFW na hindi lang nagtatrabaho, kundi pinili din na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. So let's all welcome Miss Andrea Castillo. Ayan, so isa po siya sa estudyante namin dito sa ICSA na kumukuha ng Diploma in Health and Social Care or tinatawag natin caregiver course. And so, hello Ma'am Ann. Una sa lahat, welcome dito sa Dream High Pinay. And ngayon, pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit ka nag-abroad dito sa Kuwait? Para po sa aking pamilya, para matustusan po ang pag-aaral ng aking mga kapatid, mga pamangkin. Ayan. So, kumusta naman yung buhay isang OFW, ma'am? Yung experience mo bilang isang OFW. And ilang taon ka na dito sa Kuwait? Bali, 13 years na po ako dito sa Kuwait. Okay, ang tagal na ng 13 years. So, ang dami mo nang napagdaanan, ang dami ng mga, of course, challenges and happiness, nagsama-sama na yun doon, di ba? So, kumusta yung buhay isang OFW? Masasabi ko na lang na swerte pa rin. Swerte pa rin ako kasi nakapag-abroad ako dito sa bansang Kuwait. Actually, first time ko po ditong mag-abroad dito sa bansang Kuwait. Okay naman po. Sa una lang naman po ay mahirap. Di naman po natin yun maiiwasan. Na nandyan si homesick, mamimiss mo yung pamilya mo kasi malayo ka sa buhay, di ba? Malayo ka sa pamilya. Mag-isa ka lang, kumbaga dito sa ibang bansa. Yes. Actually, lahat tayo dumadaan sa ganyan. May mga homesick na nararanasan natin. And syempre, may isip mo yung mga dahilan kung bakit ka nandito. And especially, napakaganda or napakasarap sa feeling yung nakakatulong tayo sa pamilya natin. Diba? So, alam talaga natin na napakahalaga po ng edukasyon kahit saan man tayo mapunta, kahit nandito tayo sa ibang bansa or sa Pilipinas. Paano niyo po unang nalaman si ICSA? Ang nauna ko pong nalaman si ICSA ay isa sa mga kaibigan ko dati ditong nagtatrabaho pero nasa Pinas na. Tapos, nag-enroll din po ako before Corona, na-stop lang po. Tapos, parang online pa yun kasi COVID, diba? During pandemic. Yes. Ayan. So, bilang isang OFW, ano po ang naging nagbigay sa inyo ng motivation para mag-enroll ulit? Kasi syempre, dati nag-enroll ka na dito sa ICSA during pandemic and then ngayon nag-enroll ka ulit dito sa ICSA. So, sa time ngayon, ano yung nagbigay sa inyo ng motivation para makapag-enroll ka ulit, makapag-aral ka ulit? Para sa sa pamilya ko, para maano ko din trabaho, para gusto ko pang mag-change ng work. Kasi iba yung opportunity sa pagiging isang healthcare professionals or caregiver. Okay. Alam natin na hindi biro ang pagsabayin yung trabaho natin at the same time yung pag-aaral.
Okay? Paano niyo po siya na-manage yung oras niyo sa pagtatrabaho at the same time sa pag-aaral niyo? Kinausap ko lang po yung amo ko na kung pwede ganitong oras, ganitong araw, or ganitong araw yung off ko kasi nga gusto kong mag-aral or nag-aaral po ako, ganito, ganyan. Hopefully, mabait naman po si amo ko na ibinigay naman po kung ano yung request ko sa kanya. Yes. So, kasi ang kagandahan din dito sa Diploma in Health and Social Care is fix yung schedule natin. So, kumbaga, kung i-change mo yung day off mo, makikita mo kagad or malalaman mo kagad na, okay, ito yung schedule ng klase na gusto ko. So, ito yung ipapaalam ko sa employer ko na ganitong araw at oras ako magdi-day off. 'Di ba? So, yun yung kagandahan dito. And maganda din dito is group classes siya. Kaya, maaano mo talaga yung, kasi dito is, magkakaroon ka din ng bagong kaibigan, bagong pamilya, at the same time yung oras mo, alam mo kung anong oras ka aalis, anong oras ka uuwi. So, alam talaga nila yung, kumbaga kung anong oras ka aalis at papasok din. I mean, papasok at uuwi, di ba? Okay. So, sa inyong learning journey dito sa ICC, ano yung mga natutunan nyo na sa tingin nyo po is nakakatulong siya sa personal mo and then professional rin in case na, for example, mag-apply ka na bilang isang healthcare professional kasi doon naman talaga tayo papunta, di ba? Yung pag-apply natin. Kasi nga, nag-aral tayo kasi gusto natin na makapag-apply bilang isang healthcare professional or bilang isang caregiver. Marami po kasi nagamit ko na rin po yung dati, nag-aral ako ng secretarial, computer secretarial. Nagamit ko po sa aking trabaho ngayon. Tapos doon po sa dito po sa healthcare, nagamit ko po sa aking sarili kasi po ako high blood at saka diabetic. Oh, talaga? Yes. Sa katawan mo yan, may ganun kang sakit, hindi naman halata, di ba? So, kumbaga nai-apply mo yung mga natutunan niyo dito kung paano mo aalagaan yung isang pasyente. So, yun yung kagandahan dito kasi hindi lang siya, yung skills kasi natin bilang isang caregiver, kung wala tayo niyan, pwede natin siyang mapag-aralan. Kasi dito si Sir Mark Kevin, binibigay niya talaga yung best niya. Para sinishare niya yung, yung mga experience niya bilang isang nurse and bilang isang teacher na din kung paano talaga yung tamang paghanda ng pasyente. Kasi may experience na siya bilang isang nurse, di ba? Okay. So, hindi nawawala sa atin yung mga challenges sa pag-aaral. Kahit nasa Pilipinas tayo dati nag-aaral, may mga challenges talaga na dumating. Pwede niyo ba siyang i-share sa amin yung mga memorable experience niyo din and challenges na na-experience niyo habang nag-aaral kayo dito sa ICC? Ako, ang na-experience ko, lalo na yung pagkuha ng dugo, yung glucose. Kasi first time ko po noon dati kumuha ng ng blood sugar. Tapos pagkakuha ko po noon, nanginginig po yung kamay ko kasi takot po ako sa karayong gano'n. Okay. Tapos, yung pagkuha din po ng dugo, blood pressure. Ayun. So, paano mo siya na-overcome yung, halimbawa, mag-check ka ng blood sugar? Kasi yun na yung gagawin mo eh. Halimbawa, mag-apply ka na ng trabaho, makaka-encounter ka na talaga. Personally talaga yun, may encounter mo pag nag-assess ka ng pasyente. Kasi hindi natin alam ano yung mga emergencies na mangyayari, di ba? So, paano mo siya na-overcome na yung mga fear mo is, ma-handle mo siya? Paano mo siya ina-handle yung fear mo? Ano yung mga ginagawa mo para ma-manage mo yun? Ang ginagawa ko lang po ay kailangan kong kayanin. Yes. Kailangan mo talaga isipin, kaya ko te. Kaya ko to kasi kaya nga nila, di ba? Bakit ako hindi ko kaya? Di ba? So, kailangan mo, ikaw mismo yung magpo-push forward sa sarili mo na kakayanin mo lahat. Kahit yung mga posibleng bagay na hindi mo na iniisip mo na hindi mo na kaya. Okay, so marami po sa ating mga kababayan ang gusto rin na mag-aral pero natatakot silang magsimula. Kasi yun talaga is maraming mga doubts, di ba? Ano ba yung maipapayo mo sa kanila bilang isang OFW, sa kapwa OFW natin na nangangarap din na makapagtapos sa kanilang pag-aaral? Sa lahat po ng ating kababayan dito sa bansang Kuwait, hindi pa po huli ang lahat. Kung gusto nyo pong mag-aral, punta lang po kayo dito sa ICSA Kuwait. As someone na successfully na-complete mo na yung course mo habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang OFW, ano yung mga tips, strategies, or resources na ma-share mo sa mga kapwa mo, sa mga
classmates mo na patuloy din na nagtatapos sa kanilang course. Kasi syempre, ikaw may experience ka na, tapos ka na sa course mo, tapos ka na lahat. So, paano mo siya natapos yung course mo? Meron ka bang techniques, strategies na pwedeng i-share sa kanila? Isa lang naman pong sinasabi ni Sir Mark sa amin, bawal ma-stress. Ayan. So, wag kayong ma-stress. Huwag kayong ma-stress. Kung hindi nyo man kaya ngayon, stop nyo. Kung kaya nyo nang gawin, ulitin nyo na ulit. Gawin nyo na ulit. Kumbaga, sa ngayon, kung hindi mo kayang gawin, pwede kang huminga muna. Huminga muna. Hinga ka muna, and then later on, basa ka ulit, mag-aral ulit. So, tuloy-tuloy mo lang siya. Kasi, sabi nga nila, kahit mabagal daw yung progress mo, ang importante is tuloy-tuloy ka, hindi ka as in huminto talaga. Pwedeng huminga ka. Mag-enjoy ka muna sa life mo. Huwag mong isipin yung modules mo na tatapusin mo pa. Enjoy ka muna. Pero pagkatapos nun, okay, balik na naman tayo sa umpisa. So, ang advice ko lang din sa lahat ng mga students na nakapag-start na, nakapag-enroll na is, iisipin nyo lagi, ano ba yung purpose ninyo kung bakit kayo nag-enroll? 'Di ba? Kasi, syempre, before tayo nag-enroll, meron tayong purpose, bakit tayo nag-aral. So, ano ba yung purpose natin? So, that time na maiisip mo yung anong purpose mo talaga is yung makapagtapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng mas magandang opportunity na which is naman, yung opportunity talaga is hindi natin yan hindi natin siya makokontrol kung kailan siya darating, kailan natin siya igagrab. Ang importante is equip tayo ng knowledge and skills para darating na ang time na yon, ready na tayo, di ba? Okay. So, and lastly, ano ba yung mensahe mo sa mga kapwa, kababayan natin or sa mga OFW? Kasi kanina nag-message ka na sa mga gustong mag-aral. Pero dito is yung message na lesson in life mo na isi-share mo sa kanila. Yung mga lessons in life mo habang nag-aaral ka na pwede mong i-share sa kanila. Yung mga napagdaanan mo na, di ba? Kasi syempre, bilang isang estudyante, meron ka mga lessons na, ay, okay, ito pala yon. Hindi ko naisip na ganito pala siya. Yes po. Sa lahat po ng OFW na kagaya ko, hindi pa po huli ang lahat. Kung gusto nyo pong mag-aral gaya ko, ipagpatuloy nyo po yung hindi nyo po natapos dati. Yes, oo. Kasi nga, bilang isang estudyante, no, or bilang isang OFW, magsisimula sa atin lahat yung mga pagbabago. Kumbaga nasa atin lahat yung mga pagbabago na gusto nating mangyari in the future. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Ann, sa napakagandang kwento at inspirasyon na binibigay niyo sa lahat ng mga nanonood natin. So, ang inyong journey po ay paalala sa lahat na ang tagumpay ay hindi minamana. Ito ay pinaghihirapan. At sa bawat hakbang, may aral, may tapang, at may pag-asa. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, sa lahat ng mga OFW, mga nanay, ate, kaibigan, ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Huwag niyo pong hayaang na maging hadlang ang pagod or kaya ay takot. Ang pangarap ay hindi para bukas, kundi para simulan ngayon. Sa bawat kaya ko, may tagumpay na naghihintay. Be proud of who you are, behold in chasing your dreams, and believe that you are capable of greatness. Ito po ang Dream High Pinay, powered by ICC Kuwait, your partner in success. Dahil sa bawat Pilipina, may kwento ng tagumpay na naghihintay ibahagi.